Hello, maaari mo bang i-book ang kwarto para sa akin? CJ. Hello. Nag-book na si Adam ng kwarto. Naman, pakihintay lang sandali. Ito ang kerida ng asawa. Mukha siyang mas parang isang baguhan na estudyante sa kolehiyo. Salamat sa Narito ang iyong room card. Ang executive suite ay nasa pinakataas na palapag. Salamat, sis. Uy, Adam. Nakarating na ako. Nasaan ka? Huwag kang magmadali. Hihintayin kita. Mag-ingat ka sa daan. Maganda ang panlasa ng asawa ko. Ang batang kerida na ito ay maganda at maalalahanin. Talagang kaakit-akit siya sa mga lalaki. Siguro mahinahon lang siya kay Ada. Grace, handa na ang iyong kwarto. Nasa ika-52 palapag ito. Nasa ika-52 palapag din siya. Salamat. Grace, anong ginagawa mo rito? Huwag kang mag-alala, Ada. Hindi ako nandito para hulihin kang nagtataksil. Huwag kang mag-alala, Ada. Hindi ako nandito para hulihin ka na nagtataksil. Mula sa uniforme sa eskwela hanggang sa wedding gown. Mula sa magkaibigan bata pa hanggang sa Hindi ako gagawa ng eksena. Tulad noong una. Nagkaroon ng matinding away sa kanya. Ano ang nangyayari sa iyo at sa sekretarya? Hanggang saan na ito umabot? Pagkatapos ng lahat ng taon na magkasama, magtataksil ka sa akin ng ganoon kadali? Grace, dapat mong tingnan ng mabuti ang naging halimaw na ikaw. Nakakabuwisit talaga. Ginawa mo na ito noon, walang silbi ang pagtanggi ngayon. Ngunit hindi ngayong gabi. Adam. Napakaganda niya. Magaling ang iyong panlasa. Talaga. Siguradong mas maganda kaysa sayo. Akala ko hindi ako nasasaktan. Pero masakit pa rin ito. Hanggang kailan tatagal ang relasyong ito? Adam? Natural. Mas matagal pa kaysa sa oras na nasayang sayo. Grace, huwag mo nang hiyain ang sarili mo. Nakakasakit sa akin na panoorin ka. Adam, ako, hindi ko alam na ikaw ay... Kailangan ko nang umalis. Maauna na ako. Huwag kang matakot. Ano ang dapat katakutan? Napaka-generous ni Grace. Talaga ba? Talagang siya ay isang walang magawa, marupok na bulaklak. Eksakto. Paano ko pagdududahan ang mga bagay ni Ada? Grace, talaga bang nagiging mas mulat sa sarili nitong mga nakaraang araw? Umakyat na tayo sa taas. Grace, pakiramdam mo ay nasa bahay ka na. Magsaya ka. Malamang magsasaya ako. Pagkatapos ng lahat, nandito rin ako para mag-book ng kwarto ngayong gabi. Totoo ba? Kung gayon, napakaswerte ni Grace. Pero huwag kang maging desperada. Tandaang pumili ng mabuti. Adam, wala ka bang pakialam? Kahit ano pa yan, magsaya ka. Ang pagiging asawa mo ay parang beer. Grace, numero ng kwarto. 5,208. Hello, ang user na iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Talaga siyang dumating. Grace, pasensya na sa pagpapahintay. Hindi ko kaya to. Nagdadalawang isip ka na ba? Noong ibigay mo ang card mo, bakit hindi ka natakot noon?
Narinig ko na ikaw ang pinakagwapo dito. Tandaan mong kontakin mo ako. Lasing ako. Bukod pa riyan. Hindi ko alam na kayo ni Zoe Wetchen ay magkababata. Lalo ko mang hindi inaasahan. Nakilala mo kung sino ako. At darating ka pa rin ngayong gabi. Nasa kabilang kwarto sila. Nakakaabala sa atin. O sinasabi mo bang mananatili kang dalisay para sa kanya? Nitong nakaraang 2 taon, palaging may nakapalibot na babae kay Adam. Ang maliliit na syota na balita sa kanya ay napakaraming hindi mabila. Bakit pa ako magpapakadalisay para sa kanya? Hello? Bakit mo ako tinatawagan? Wala. Tapos na ang lahat. Grace, huwag kang umiyak. Hindi mo na kailangang umiyak pa. Anong ibig mong sabihin? Kayo dalawa, hindi ba't nasa proseso na kayo ng diborsyo? Paano mo nalaman yan? Ako ang humingi ng diborsyo. Adam, maghiwalay na tayo. CJ, pahahanda ko sa abogado ang kasunduan. Ikaw, aalis kang walang-wala. Umalis na walang dala. Hindi ko inaasahan. Nagagamitin niya ang pinakamagaling na abogado ng kumpanya laban sa akin. Talagang walang puso siya. Kapag kasama mo ako, iniisip mo ang iba. Pinagpapawisan ako, nakakainis. Pero pagod na pagod ako at inaanto. Saan ka pupunta? Maliligo. May lakas ka pa? Tutulungan kitang maligo. Matagal na akong hindi nahahawakan ni Adam. Sa napakatagal na panahon. Akala ko, kasalanan ko. Pero ngayon parang, hindi pala ako. Tama na, pagod na ako. Hindi maganda ang iyong resistensya.
Gumising. Nagpadala ng mensahe. Nakahanap na ako ng abogado para sa'yo. Gusto niya akong hiwalayan. Isang mabilisang relasyon. Sa pagitan natin, hindi na dapat mangyari ang anuman. Pakiramdam ko ay napakabuti ko. Bumuti ang aking kutis. Mas masigla ang aking mga mata. Nako, nahuli na ako. Tao ako ng moralidad. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos kagabi. Grace, binubulabog mo ba ako? Sinabi ko sa iyo kagabi. Nag-book din ako ng kwarto. Nakadikit sa akin. Masaya ka na makikinig lang buong gabi. Kung mayroon ka ng ganitong hilig noon, dadalhin ko sila sa bahay. Bakit pa kailangan ng ganitong abala? Nakakapagod. Pagkatapos ng maraming taon na magkasama. Paano napunta sa ganito ang mga bagay? Adam, huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili. Hindi ako mananatiling malinis para sa... Hindi ako magiging birhen para sa iyo. Talaga? Siyempre, ikaw ang nagsabi. Tayong dalawa, laro lang. Walang pakialam sa pribadong buhay ko. Ano ang nangyayari sa iyo at sa kanya? Hindi ba tayo nagkasundo dito noon pa, Matt? Laro lang tayo. CJ, sa susunod sana, huwag kang mag-book ng parehong hotel sa akin. Kung hindi, mahirap iwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang galing ng pagkakataon. Ang mga pagkakataon ni Grace ay medyo madalas. Hindi ka rin maniniwala sa sasabihin ko. Adam, ako. Dati rin ako, bata pa at maganda, inosente at kaakit-akit. Nagbubuhat ka ba ng sarili mong bangko? Adam, naayos ko na ang lahat. Tara na. Tara na. Parang hindi ko rin. Grace. Ano ang maipapayo mo? Ako ang pinakamahal ni Jijo ngayon. Pakibitaw na. Kung walang pag-ibig, walang pag-ibig. Ang kasal na walang pag-ibig ay parang matigas na lumang katad. Sobrang nakakasawa. Ang kasal na walang pag-ibig ay parang matigas na lumang katad na hindi kagana. Ano ang tinatawanan mo? Nakita mo rin. Si Adam ngayon. Talagang inaalagaan ako. Alam ko. Matagal na siyang hindi umuwi, hindi ba? Hindi siya umuwi. Tapos ano? Ikaw. Lily, kung talagang kaya mo, mas mabuti pa, pakasalan mo si Adam. Pero ipapaalala ko sa iyo, ang pagiging asawa niya ay hindi naman ganoon kaganda. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Adam na ayaw niya sa isang taong tulad mo na pagod na? Ito ay pangangalo niya. CJ, kung gayon, sabihin mo sa kanya. Pero, kahit hindi mo sabihin, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Ikaw. Madam, gusto ni Adam na bumalik ka sa lumang bahay ngayong gabi. Huwag kang mahuhuli. Naiintindihan ko. Mama, Hindi pa lumalaki ang tiyan mo. Narinig ko na hindi ka binibisita ni Adam sa mahabang panahon. Kung hindi siya babalik, hindi ka ba pupunta sa kanya? sino ang nagsabi na hindi ako ang gumagawa ng hakbang?
Kailangang uminom ng gatas si Adam. Hindi interesado si Grace, hindi siya interesado. Kahit pa nakahubad ka sa harap ko, wala akong mararamdamang pagnanasa. Ngunit ang lahat ng makukuha ay purong kahihiyan lang. Grace, ilang taon ka nang kasal sa pamilya naming Taylor. Hindi ka namin sinaktan o tinuring na masama at wala ka pa ring anak, tama ba? Sinasabi ng mga tao sa labas, ang mga nakakahiya, baka hindi mo alintana ang reputasyon, pero kailangan naming panatilihin ang imahe ng aming pamilya. Kung talagang hindi na ito gagana, bakit hindi ka nalang umatras at hayaan ang iba na pumalit? Noong gustong pakasalan ni Adam, labis akong nagalit, ngunit gusto ka lang niya. Iginiit niyang hindi siya magpapakasal sa iba. HMPH. Akala ko mahal ka ni Adam, pero parang wala lang pala. Ang pagmamahal na minsan ay hindi natitinag. Bakit naging ganito? Mama, hindi mo kailangang sabihin sa akin ang mga ito. Ang usapin sa diborsyo ay hindi ko kayang desisyonan mag-isa. Anong klaseng drama ang pinapakita mo? Naiinis ako sa tuwing nakikita kita. Gaano ka nakatanda para kumilos ng ganyan kabobo? Mama, bakit mo ako pinupuna pagkakita mo pa lang sa akin? Nakipag-away ka ba kay Mama? Pinipilit niya tayong magkaanak. Nasaan na ang dating siya? Gusto kong ayusin ito. Pero hindi ka umuwi. Paano ako mabubuntis at magkakaanak? Hindi ako uwi. Makakahanap ka ng iba. At magkaanak ng cute na baby. Hanggat gusto ni Grace, okay lang sa akin. Adam Taylor, seryoso ka ba? Hindi ba tayo nagkasundo dito noon pa? Bawat isa sa sarili niya. Kung hindi ka makahanap ng ibang lalaki, maaari akong magrekomenda ng ilan. Mga dekalidad na lalaki na angkop para sa pag-aanak. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Si Zoe Watchen na minsan ay sobrang nagmahal sa akin. Na ang puso at mga mata ay puno ng akit. Paano siya naging ganito? CJ. Kung ganoon, huwag mong pagsisihan. Sobra kang nag-iisip, Grace. O at kagabi. Tapos na tayo. Noong huling beses, hindi kami gumamit ng proteksyon. Bibilhin ko sana ang gamot ngayon, pero mukhang hindi ko na kailangan. Dahil sinubukan natin kagabi. Baka sa madaling panahon matupad ang gusto ng nanay mo. Magaling yan. Kung talagang buntis ka, may kakayahan ka. Kay, upo. Maghintay tayo ng kaunti pa. Hindi pa dumarating si Ethan. CJ. Nandito na si Ethan. Narito na ang lahat. Ano ang gusto niya? Huli na si Lolo. Pasensya na. Ayos lang. Kakabalik mo lang. Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw? Kahit gaano karami ang trabaho, hindi mo pwedeng pabayaan ang kalusugan mo. Kung huli kami, mapapagalitan kami. Paborito ni Lolo siyang. Tama na. Sino ang pinalaki ni Lolo? Siya ang pinakamatagumpay. Ikaw, mula pagkabata, hindi mo pinag-alala si Lolo. Pero may isang bagay. Lolo, wala kang nililigawan? Sa edad mo, dapat nagliligawan ka na. Tingnan mo si Adam, mas bata sa'yo. Ilang taon na siyang kasal. Sa edad mo, dapat ay may pamilya ka na. Dahil nandito ka na ngayon, huwag ka munang umalis. Magpapakilala ako sa iyo ng auntie. Para ipakilala ka sa ilang mga angkop na babae. Lolo, may tao na po ako. Bakit siya nakatingin sa akin? Talaga, bakit hindi mo siya dinala dito sa bahay? Para makilala namin? Nga, Mamaya na lang. hindi mo pa siya napapasagot, kuya. Siya. May kailangan pa akong ayusin. Kaninong anak siya? Kilala ba kita? Malalaman mo mamaya. Noong nasa school pa, maraming babae ang nanligaw sa kanya. Para siyang monghe, hindi napapansin. Ngayon ang lumang bahay ay nagliliyak. Ang liwanag ng pagkasunog nito. Kaya gusto na niya ang iba. Bakit siya pa rin kasama ko? Grace, kinakausap kita. Bakit ka tulala? Wala lang.
Tay, kain na tayo. Kain, kain. Nakakainis ang nanay ko, pinipilit akong manatili sa lumang bahay. Matutulog ako sa sofa ngayong gabi. Adam, talaga bang ginagambala kita ng ganyan? Ayaw na ayaw mo bang mahawakan ako? Magkunwari ka na lang nabusog na ako sa labas. Adam, hindi mo na ako mahal. Ang katotohanan ito, alam mo na yan ng matagal. Ilang beses ko pa bang kailangang ulitin para maintindihan mo? Grace, matagal na akong wala nang nararamdaman para sa'yo. Wala ring pagsisisi. Alam mo ba? Bakit? Ano ang mali kong nagawa? Bakit mo ako ganito tinatrato? Saan ako nagkulang? Sabihin mo sa akin. Siguro pagod na lang ako dito. Laging may mas bata, mas maganda, mas dalisay ng mga babae. Ano naman noong una? Mula unang taon hanggang huling taon. Hinabol mo ako sa loob ng 3 buong taon. Para makuha ang loob ko, pinili mo ang parehong kolehiyo. Mahal mo ako noon. Pero madali kang sumuko ngayon. Kaya siguro, noon, ang tanga ko. Matulog na tayo. Nakakaawa naman. Ang taong nakatira sa nakaraan ay hindi na matutulungan. Hindi na niya ako mahal. Kaya dapat lumipat na rin ako. Halika sa susunod na kwarto. Ethan? Ano naman kung makita niya? Wala naman siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Matutulog na ako. Halika, matulog ka dito. Baliw na ba siya? Sino ang kachat mo? Mukhang malalim ka dyan. Ayos ka lang. Halos makagat mo na ang mga lab. Wala. Mga kaibigan. Talaga? Huwag kang hayaang may ilang mapagkakatuwaan. Masamang manliligaw na makakita sa'yo. Wala ka namang pakialam. Kaya huwag ka nang magtanong ng marami. Totoo yan. Tatawag ako sa labas. Bahala ka. Hindi ko sana siya inasar. Pagkatapos ng lahat, magkababata kami ng asawa. Ethan, hindi natin pwede. Ang lumang bahay ay mahusay ang pagkaka-insulate. Hindi niya maririnig. Ethan, Grace. noong isang gabi, kalimutan na lang natin yon. Mas mabuti yon para sa ating dalawa. Ako, hindi ko kailangang maging puro para kanino man. Natatakot lang ako. Siguradong tulog na si kuya. Ayaw niya kapag gumugulo sa tulog niya. Kapag nagagalit siya, hindi ko siya kayang harapin. Saan ka pumunta para tumawag? Kung alam ko lang na ang bibig mo, ay magsasabi ng napakaraming hindi magandang bagay. Sa sandaling pumasok ka, dapat hinalikan na kita at pinatahimik. Para hindi ako mainis. Pero ikaw,
Magulo ang damit mo. Namumutok din ang mga labi mo. Pero ano naman ang pakialam doon? Hindi naman si Adam. Titingnan man lang ako ng malapitan. Grace, Kailangan ko nang umuwi. Nakipag-usap ako sa telepon sa isang kaibigan sa loob ng 1.5 oras. Ito na lang ang tanging palusot ko. nakahanap ako ng abogado para sa'yo, para sa diborsyo. Seryoso ako. Pag-isipan mo. Walang ganoong bagay. Na libreng tanghalian. Hindi ko gugustuhing lumipat mula sa isang apoy patungo sa isa. Gusto na niya ang iba. Ayokong maging kabit. Bakit hindi ka patulog? Hinihintay kita. Ang tawag na ito sa telepono ay tumagal ng mahigit 1 oras. May mga problema. Sana hindi ka lumabas. Wala akong ganyang kakayahan. Lene, pusta ko, hindi ka rin maglalakas loob. Grace, sigurado akong alam mo na, ang kasalukuyan mong sitwasyon ay medyo pasibo. Kung talagang magsasampa tayo sa korte, halos wala kang tsansang manalo. Sa tingin ko, pinakamabuti na huwag nang magsampa sa korte. Para sa ating dalawa, para hindi tayo masyadong mapahiya. Paano kung ganito? Maaari mo bang kontakin ang abogado ni Adam para sa akin at tingnan kung maaari natin sama-samang bumuo ng kasunduan sa diborsyo? CJ, Sa mga nakaraang taon, ilang beses ko nang binanggit ang diborsyo. Sinubukan kong gamitin ang diborsyo para takutin siya at panatilihin siya. Pero, lubos na walang silbi. Iiwanan niya lang ito sa mga abogado. Salamat sa abala mo. Mauuna na ako doon. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso ako sa pagdidiborsyo. pasok ka. Ginoong Adam, Ginang Grace, ay gusto ng diborsyo. Huwag mo siyang pansinin. Gumagawa siya ng eksena taon-taon. Hindi nakakasawa. Pero sa pagkakataong ito, Bumalik ka na sa trabaho. Grace, mukhang seryoso nga siya ngayon. May iba pa. Wala. Kung ganoon, babalik na ako sa trabaho. limang araw sa isang taon. Gusto mo ng diborsyo sa loob ng 300 araw. Hindi ka ba napapagod? Si Abogado Ben ay hindi ko lang basta empleyado. Marami siyang malalaking kasong hinahawakan. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na bagay ay makakaabala sa kanya. Akala ko, sabik siyang ipagawa ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang abogad at ibigay sa akin. Grace, ang kinakain mo, sinusot at ginagamit na hindi sa cart. Okay lang. Huwag mong dagdagan ang problema ng sugar daddy mo. Tumahimik ka na lang. Adam, paumanhin. Totoo ngang naging padalos-dalos ako noon. Naging sanhi ako ng problema sa iyo at sa abogado na medyo malaki. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ko na talaga ng diborsyo. Dahil wala na tayong nararamdaman sa isa't isa at mabuti na. Wala tayong anak. Kaya hindi na kailangang ipagpatuloy itong kasal na ito, walang saysay. Pwede mo rin pakasalan ang babaeng gusto mo. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang tanggapin ang tawag na querida. Ang ginagawa ko ay hindi para sa iyo ang magdikta. Tama ka. Kahit sina mama at papa ay hindi ka makontrol. Kaya ano pa ako? Para pumuna dito. Grace, mayroon ka na bang iba sa labas? Mayroon ka na bang iba sa labas? Wala. Bakit ipinipilit mo pa ang diborsyo? Hindi malinaw sa telepono. Maghintay ka hanggang sa pagbalik ko.
Binigyan kita ng marangyang buhay. Hindi mo kailangang magtrabaho, at hindi ka nag-aalala sa pera. Hindi ka makikinabang sa diborsyo. Hindi na kita mahal. Maaari ka bang kumbinsihin ang dahilan na ito? Sa mga taon na ito, umiyak ako, nakipagtalo, at sinubukan kong iligtas ito ng maraming beses. Ngayon, maaari ko na talaga itong bitawan. Pinipili kong bitawan ito upang matupad ang iyong nais. Ang pagpapanatili ng ganitong kasal. Ni isa sa atin ay hindi masaya. Ang kakulangan sa pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangan nating magdiborsyo. Sa ating social circle, maraming mag-asawa na tila magalang ang turingan. Kaya nila ito, bakit hindi natin kaya? Totoo yan, para sa mayayamang mag-asawa, hindi gaanong marami ang mga romantikong fairy tale. Pero, paumanhin, ayoko. Nabuhay ka sa loob ng napakaraming taon. Bilang mayayamang asawa, hindi mo kayang suportahan ang sarili mo. Kung wala ako, wala kang halaga. Magiging miserable at mahirap ka lang. Kung yan ang iyong hinahabol, wala na akong masasabi pa. Kung ang isang tao ay minamaliit ang sarili, walang makakapigil sa kanila. Gusto ko, kasalanan ko ito. Umupo ka. Gusto mo talagang marinig ang totoo, di ba? Sige, sasabihin ko, may bago na akong kakilala. Adam, may iba na akong nagugustuhan. May iba na akong nagugustuhan. CJ, mabuti para sa'yo. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Ilang taon na siya? Hindi mo kailangang alalahanin yan. Mas mahusay siya kaysa sa iyo. Masyado kang demanding. Kaya ka ba niyang pasayahin? Nagpursige ako sa nakaraang 2 taon. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ito para ipahiya ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Napaka-kompatible namin. Siya ay mas may kakayahan kaysa sa iyo. Ipapakilala kita minsan. Siya ay isang napakatradisyonal na babae. Hindi niya gagawin ang ganito. Grace, huwag mong sabihin na ginawa mo lang ito para ipagulo ako. Hindi ito sulit. Gusto mo lang ng anak, di ba? Bibigyan kita ng isa. Hindi, salamat. Ipagawa mo na sa abogado mo ang kasunduan. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Hello. Tawagin ba kitang Amy, Ethan? O kapatid? Ethan. Kuya. Sinabi mo. Well, gusto kong humingi ng tulong sa abogado mo. Ang diborsyo ko ay maaari, hindi madaling maresolba. Sakay na. Salamat, Ethan. Paumanhin sa pag-abala sa inyong dalawa. Ito si Abogado Joe. Sa mga kaso ng diborsyo, siya ang pinakamahusay sa mga eksperto. Malawak ang kanyang karanasan. Napakataas ng kanyang panalo. Kung gayon, hindi niya binabanggit ang mga kondisyon. Sabihin mo kay Abogado Zhang ang sitwasyon mo at mga pangangailangan mo. Lalaban siya para sa'yo, para sa pinakamahusay na resulta. Salamat. Nagtapos ako sa magandang paaralan. At pagkatapos ng kasal, sa kanyang hilig, nag-resign ako sa trabaho ko para maging housewife. Ibinigay ko ang napakaraming taon ng aking kabataan. Ngayon gusto niyang umalis ako na wala akong dala. Hindi ako kontento. Nauunawaan ko. Ah, nga pala. Ito ang sitwasyon ko. At heto ang ebidensya ng kanyang pangangalo niya. Ah, nga pala. Alam siguro ni Adam ang abogado na ito. Baka ipaubaya na lang natin ito. Kung magkita ang mga abogado, hindi ba't malalantad ang ating mga lihim? Grace. Malalaman niya rin ito sa bandang huli. Kung hindi siya natatakot na malaman ni Adam at ng kanyang pamilya, ano ang dapat kong katakutan? CJ. Bakit kagabi na umuwi? Kakagaling ko lang sa abogado. Sabi ko sa'yo. Pwede kitang bigyan ng anak. Humanap ka ng iba para magkaanak ka. Mula sa iba. Hindi ito magiging maayos. Adam, sinabi ko na gusto ko ng diborsyo. Akala mo ba nagbibiro lang ako? Kung totoo yan, maaari mo pa bang mahalin ng iba?
Mayroon bang sinuman na magmamahal sa iyo tulad ng dati? Makakahanap ka ba ng iba pagkatapos mo akong iwan? Grace, huwag kang maging masyadong inosente. Hindi mo iniisip na ginawa ko lang ito para inisin ka, di ba? Sino ang lalaking iyon? Naalala mo noon. Sino ang babaeng iyon? Ngayong nabaliktad na ang sitwasyon, nagtataka ako kung ang kanyang nararamdaman ay katulad ng sa akin noon. Malalaman mo rin. Grace, huwag kang magkasakit sa paglalaro. Talagang hindi ko inaasahan na sasabihin mo ang ganito. CJ, ikaw rin. Kung gayon, hayaan niyong ang mga abogado ang humawak ng kasunduan sa diborsyo. Grace, iwanan mo ako. Hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Sige, makikita tayo sa korte kung gayon. Kung makakalimutan mo ito, magpapanggap ako na hindi ako nakakita ng anuman ngayon. Adam, talagang malawak ang iyong pag-iisip. Sinusubukan mo bang iparamdam sa akin na nagmamalasakit ka? CJ. Grace, galit na galit ako. Bakit ka nakipagtalik sa ibang lalaki? Bakit ka nakipagtalik sa ibang lalaki? Kaya, ginagawa ka bang masaya ng ugaling ito? Masaya? Ha? Lumabas ka. Kumusta, abogado? Kumusta na ang kaso? Paumanhin, Grace, ang kabilang partido ay patuloy na sadyang nagpapabagal at nagpapahirap sa mga bagay. Gusto ko munang maunawaan ang kanilang tunay na intensyon bago gumawa ng anumang plano. Okay, naiintindihan ko. Salamat, abogado. Hindi ba dapat sabik siya na makipagdiborsyo sa akin? Ano ba talaga ang gusto niya? Kung nagkaanak ka ng mas maaga, mas magiging maganda ang pakiramdam ko. Pumunta ka sa study. Sabihin mo kina Lolo at Ethan na bumaba para sa hapunan. CJ. Makipagkwentuhan ka muna kay Mama. Huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi dapat. Mukhang hindi niya alam na si Abogado Joe ay nagtatrabaho para kay Ethan. Mukhang hindi ka naman lubos na walang silbi. Mas magiging maganda sana kung ganito ka na noon pa. Narinig ko kamakailan na ang mga babae sa paligid ni Adam ay medyo tumahimik na. Wala na. Mga balitang chismis tungkol sa kanya sa mga ulat sa entertainment. Kahit sa mga piging, hindi siya nagdala ng kasamang babae. Nakikita ang pagbuti ng inyong relasyon. Natutuwa ako. Kapag nagpakatatag na ang isang lalaki, malapit ng magkaanak. Hindi kami nagkausap sa loob ng isang buwan. Kung hindi dahil sa family banquet, hindi nga tayo magtatag. Anong bata ang pinag-uusapan mo? Ang regla ko ay palaging eksakto. Ngunit ngayong buwan, 1 linggo na ang huli. Maaari kayang ako ay... Noong kinukuha ko ang paghihiganti kay Adam, naisip ko ang pagbubuntis, pero hindi ko naman talaga gusto. Magkaanak sa kanya. Grace, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bakit lagi akong nagsasalita sa kanya at malayo ang isip niya? Grace, nagsasalita si Mama sa'yo. Bakit ka tulala? Oh, ako. Ang ibig kong sabihin, si Adam ay nagpakatatag na. Kailangan mo ring kumilos ng maayos at pahalagahan ito. Naiintindihan mo. Nakuha ko. Salamat. Oh, nabuntis na ba si Grace? Siguro nga.
Noong una akong nabuntis kay Adam, ganito rin ako. Hindi ko matiis ang amoy ng karne. Naluluka ako. Kung talagang buntis siya, magandang balita yan. Ngunit dapat maging maingat tayo. Dalhin siya sa ospital bukas para sa check-up. Dapat sana ay nagkaanak na kayong dalawa. Talaga, sobrang nag-alala ako. Ngayon, maganda na. Wala nang makapagchichismis. Kung buntis siya, dapat lumipat si Grace sa lumang bahay bukas. Oh, ito ay napakagandang balita. Oh. Bakit malungkot ka? Huwag mo siyang pansinin. Ganyan siya palagi. Ginagawa ang sarili niyang bagay. Palaging nakasimangot. Pinalamang ko siya. Kung buntis siya talaga, malaking bagay iyon. Buntis, Hindi mo ba iniisip na hindi ako mabubuhay nang wala ka? Hindi pwede. Papatayin niya ako kung sasabihin ko iyon. Hindi ko alam. lumipas ang reglamo ilang araw na ang nakakaraan, tama? Naaalala niya talaga iyon. Nandito na. Hindi ba sabi mo, ipakikilala mo ako sa mabubuting lalaki? Bakit ka ganyan kabahala? Grace, sagutin mo ako. Nandito ka ba? Adam, sabi mo pwede ako makahanap ng ibang lalaki kahit kailan. Na hindi ka magmamalasakit o magmamalasakit. Tama ba? Kung makakahanap ako ng ibang lalaki na magmamahal at magpapahalaga sa akin at mabuntis ako, magiging kakaiba ba iyon? Hindi ba iyon ang gusto mo? Tumahimik ka. Adam, kaya pala nagmamalasakit ka pa rin. Ah. Bakit mo sinara ang pinto? Adam, kamusta siya? Kung hindi siya makaramdam, dalhin mo siya sa ospital. Ah. Adam. Hi. Adam, kumusta ka? Okay naman siya. Paano ito? Pagkatapos ng hapunan, kayong dalawa, magpatingin sa ospital. Ito ay masayang balita. Masayang balita. Siguro, Anong nangyayari sa ugali mo? nanay. May sasabihin kami ni Grace. May sasabihin kami. Sige na, sige na. Kayo dalawa, mga magkasintahan, pag-usapan nyo. Kung buntis ka talaga, huwag mo itong itago. Tapos nagkaroon siya ng hysterical na away sa kanya. Kahit si Ethan, nagsabi niyan, magandang bagay ito. Okay, lahat ng nasa pamilya. Sumama ka sa akin sa ospital. Hindi pa ako nakakain ng sapat. Makakakain ka pa. Bakit hindi ako makakakain? Siguro dalawa na kami ngayon, kakain pa ako ng higit pa. Ano ng problema? Makokonsensya ka rin ba? Noong kasama mo ang ibang babae, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Pwede mo akong pabayaan sa gutom, pero hindi ang sanggol. Ikaw. Bakit hindi pa siya umaalis? Kumain ka ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Walang anuman, ito ang dapat kong gawin. Umalis, sumama ka sa akin. Hindi ako makakapagmaneho ngayon. Babaklik ako agad. Ihatid mo ako. Adam, hayaan mong ihatid kita. Ang Big Brother ay palaging malamig. Masyado kang mainit na yung gabi. Ano sa tingin mo? Salamat, Big Brother. Walang problema. Tungkulin ko yon.
Mauuna na ako. Buntis siya? Hindi sigurado. Buntis? Magandang balita yan. Binabati kita, Adam. Magiging tatay ka na. Ang sanggol ay mga 4 na linggo na. Salamat, Doktor. Ano ang dapat kong ikasala? Dati siya. Adam, lumabas ka rito. Sino ang hinahanap mo? Oh, Grace, hindi katakataka na sinabi sa akin ni Adam tungkol sa matandang bungangera sa bahay. Wala siyang interes. Grace, dapat alam ng isang tao ang kanyang lugar. Hindi ka na gusto ni Adam, magparaya ka na. Gusto mong agawin ang pwesto ko. Hayaan mong si Adam ang magsabi sa akin mismo. Buntis ako, matagal ka ng kasal kay Adam at hindi ka nagkaanak. Sa tingin mo, ang posisyon bilang Mrs. Taylor ay mahahawakan mo pa. Sino ang nagsabi sa iyo na magbuntis? Sino ang pupuntahan mo? Bitawan mo o tatawag ako sa pulis. Hintayin mo lang, talagang gagawin kong si Chen makipagdiborsyo sa iyo. Ganoon niya ako dati tratuhin. Ngayon, ibinalik ko lang ang pabor. Grace, talagang kakaiba ka. Salamat sa papuri. Ano, plano mo pa rin bang ipanganak ito? Hindi ba gusto ng iyong mama ang magkaanak? Mapapatigil mo siya ng perpekto, para hindi nila isipin na masyado akong mahina. Pagdadala sa akin sa ospital para sa mga check-up. Pagsusubok ng mga tradisyonal na gamot. Adam, sinabi mong hindi mo inisip ang bata, na hindi ito sa ganitong lipunan. Maraming mga mag-asawa ang ganoon, magalang at respetado sa panlabas. Hindi ba iyon ang sinabi? Sino ba talaga ang ama ng batang ito? Sa ganitong paraan, madali kang makakapag-ulat. Adam, para hindi ka mapilita, maging kasama ang isang tulad ko, isang taong wala kang interes. Magiging malapit, tama ba? Sinabi kong hindi ko inalintana. Bakit ang sakit-sakit ng puso? Bakit ito napakasakit? Aayusin ko ang pinakamahusay na operasyon para sa'yo. Upang matiyak na ang iyong katawan ay hindi masyadong malubhang maapektuhan. Grace, ang batang ito, hindi ko ito papayagan. Hello, Mama. Buntis ako. Mabuti iyan. Salamat sa Diyos, sa wakas. Sa ganitong paraan, lilipat ka sa lumang bahay bukas. May yaya sa bahay, para alagaan ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang unang anak ni Adam. Hindi ito madaling nakuha. Dapat alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Mula ngayon, ang katawan mo ay hindi na lang sa iyo. Ano man ang gawin mo, kailangan mong unahin ang bata. Ang relasyon mo kay Adam ay nagkaroon ng problema. Alam nating lahat tungkol sa mga iskandalong nagawa mo sa labas. Marami na kaming narinig tungkol doon. Ang mga iskandalong nagawa ko. Ang pamilyang Taylor natin ay hindi ganitong uri ng maliit na pamilya. Ang ilang bagay ay maaaring palampasin. Ang pagkapit sa mga iyon ay mapapahiya ka lang at magdudulot ng kahihiyan sa pamilyang Taylor. Hello. Kaya siya ay talagang buntis. Naging matapang siya. Dati, hindi niya sana ginawang ibaban ako ng telepono para sa kapakanan ng bata. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo ngayon. Ngunit huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng anak ay nagbibigay sa iyo ng karapatang maging mayabang sa ating pamilya. Ngayong alam na ng iyong mama na buntis ako. Mukhang masaya siya. Grace, alisin mo ang sanggol. Hindi sa iyo ang batang ito. Bakit ko ito ipapa-abort? Ako ang asawa mo. Nakalimutan mo na ba? Nasa gitna tayo ng mga pamamaraan para sa diborsyo. Kung gayon, nakalimutan mo na ba? Hindi pa tayo diborsyado. Magkita na lang tayo sa korte. Sinsaktan mo ako. Grace, sinasabi ko sa iyo, wala kang laban sa akin. Kung gayon, tingnan natin. Adam.
Anong ginagawa mo rito? Mayroon akong ilang kailangang asikasuhin. Adam, nandito ako para sa check-up ko ngayon. Ang check-up ko, Hindi pa rin niya lubos na kilala si Adam. Naiinis na siya. Umiiyak. Anong problema? Nalaman kong mayroon kang terminal na sakit. buntis ako. Adam, ngayon ang iyong ina ay dapat masaya tungkol dito. Makinig ka sa akin. Ano iyon? Ang bata ay hindi sa iyo. Hindi mo siya hinawakan. O ang ibig mong sabihin ay, hindi mo siya mahal? Akala ko, hindi na ako nagmamalasakit. Ngunit hindi ko inaasahan. Nasasakit pa rin ang puso. Hindi ako yon. Kung ganoon, paano ang iba pa noon? Ang iyong sekretarya? Ang iyong assistant? Iyong actress? Adam, paano ka naging marumi? Mali talaga ang pagkakilala ko sa iyo noon. Talagang nakakasuklam ka. Grace, gaano ka pa kalinis? Nagdadala ka ng isang bata na hindi alam ang ama. Paano ka mas mabuti sa akin? Alam mo ba na ikaw ay isang masamang babae? Siyempre, kasalanan ko rin. Kasalanan ko na hindi kita napagbigyan. Hindi mo kinaya ang kalungkutan at naghanap ka ng iba para mailabas ito. Mauunawaan ko yan, siyempre. Ngunit wala akong pagpipilian. Kapag nakikita ko ang mukha mo, talagang nasusuka ako. Wala na talaga akong nararamdaman para sa iyo. Ito ang lalaki na minahal ko ng buong kabataan. Ginamit niya ang pinakamalupit, pinakamakasamang mga salita para saktan ako. At ginagawa mo rin yan ngayon. Talagang nagpapalubha sa akin. Adam. Talaga. Buntis. Alam mo yan. Wala akong ibang lalaki maliban sa'yo. Ang anak na ito. Ay totoo. CJ. Isilang mo siya. Gusto niya talaga akong magkaanak. Kaya, gusto niya rin ako. At, sinimulan na niya ang diborsyo. Talaga. Adam. Hindi pa ako handa. Impormasyon ni Ben para makontak. Nasa'yo, di ba? Hanapin mo siya. Aayusin niya ang lahat. Hindi mukhang maganda ang sitwasyon. Sumakay ka. Ako ang mananagot. Aksidente lang ito. Hindi mo kailangang managot. Grace. Sobrang hirap ba akong tanggapin? Ibalik mo ang kotse sa lumang bahay. Opo. Ang pagbabalik ay nangangahulugang kaharapin ang biyenan ko. Hindi ako babalik. Hello, Mom. Paano mo nagawang tawagin akong mom? Narinig ko mula kay Adam. Hindi mo balak na panatilihin ang sanggol na ito. Ano ang nangyayari? Totoo ba yan? Iyan ang sinabi niya. Adam. Huwag kang magkalokohan. Buntis ka na. Walang dahilan para ayawan ito. Masyadong magulo para sa akin. Hindi ikaw ang mangganganak at hindi mo kailangang alagaan ito. Paano ito magiging malaking problema? Kayo ay legal na kasal. Matagal na kayong dapat nagkaroon ng anak. Mom, tama na. Yan na ang huli. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung patuloy kayong mag-aaway para sa divorce, hindi ako makikialam. Ngunit ngayon na may anak, kailangan kong makialam. Grace. Huwag mong isipin na maaari kang umasta na parang spoiled dahil buntis ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung kikilos ka ng maayos at ipanganak mo ang batang ito, ang posisyon mo bilang Mrs. Joe ay mananatili sa kung hindi. Sa lahat ng taon na ito, ang biyenan ko ay hindi kailanman sumang-ayon sa akin mula umpisa. Nagkompromiso na ako sa lahat ng oras. Mom, ayaw niya ang batang ito ay walang kinalaman sa divorce. Dahil ito sa... Dahil sa ano? Dahil ang batang dinadala ko ay hindi kanya. Ano? Grace, sabihin mo ulit yan.
Mom, hindi na kailangang mag-emosyonal. Buntis ang kabit ni Adam. Malapit ka ng maging lola. Ang iyong pamilya ay hindi maubusan ng tagapagmana. Hello. Hindi ko nais na bumalik dito. Ngunit ngayon tila, kailangan kong ayusin ito ng tuluyan. Lahat ng ating maruming lihim kay Adam ay kailangang ilantad at ayusin sa liwanag ng araw. Paano niya nagawang gawin ang mga walang hiya? Ang dignidad ng ating pamilya ay nasira. Ethan, Paano mo? dinadala ang babaeng ito dito, kasama mo? Hindi mo ba alam, ang babaeng ito, si Grace ay walang pakundangan. Anak ng sino ang dinadala mo? Paano mo nagawa? Ang ganito, walang hiya. Walang hiya. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, paulit-ulit siyang nagtaksil sa akin. Dinala niya ang kabit niya sa ating bahay. Sinabi mo sa akin na huwag makialam, na huwag gumawa ng eksena, at inaasahan mong mananatili akong malinis para sa kanya. Ikaw. Tita, Ethan, bakit mo ako pinipigilan? Hindi ko ba siya dapat sapukit? Ginawa niya ang isang napakalaking kahihiyan. Ang pagsampal sa kanya ng isang beses ay sobra ng pagpapatawad. Ako, Grace! Mom, nag-aaway kami ni Grace. Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Siya ba ang nagtatanggol sa akin? sa mga susunod na buwan, magpapatest ka ng paternity. hindi kailangan ng paternity test. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay Aki. Ano? Ang bata sa kanyang tiyan ay Aki. Ano? Anak? Anak? Ethan, masamang tao ka. Kapatid mo siya. Paano mo nagawa ito? Ikaw, kasuklam-suklam ka. Ikaw. Pananagutan ko ito. Kung may galit kayo, sa akin nyo ilabas. Kailangan ng buntis na babae ng pahinga. Uuwi ko muna siya. Kailangan ba nating magdiborsyo? Pinag-isipan mo na ba ito? Adam, palayain na natin ang isa't isa. Grace, hindi naman kailangan umabot sa ganito. Ako, ang bata na ito. Kaya kong ipanggap na hindi ito nangyari. Grace, 10 taon, isang buong dekada, mula uniforme ng eskwelahan hanggang sa damit pangkasal. 10 taon na ang lumipas. 10 taon ng kabataan at ang dating tapat na damdamin natin. Matagal nang... Adam, hindi mo pa ba naiintindihan? Matagal mo na akong hindi mahal. At sa wakas ay hindi na rin kita mahal. Ang malupit mong mga salita, nasugatan na ako ng malalim. Ang pagmamahal ko sa iyo, nawala ng paunti-unti. Grace, huwag kang pumirma. Grace, hindi ka mahal ni Ethan kahit kailan. Sinasabi mo na parang walang magmahal sa akin. Tingnan mong mabuti. Kapag pumirma ka na, bahay, kotse, pera, wala kang matitira. 10 taon ng aking kabataan, ipagpalit sa wala. Basta makapag-divorce lang tayo. Sulit na. Pirmahan mo na. Grace, huwag mong balak na pagsisihan ito. CJ, Sa isang buwan, maaari kang pumunta sa Civil Affairs Bureau para kunin ang inyong mga divorce certificate. sa tingin ko, matagal na rin. Simula nang gumaan ang pakiramdam ko. Pumili tayo ng magandang araw. Iparehistro natin ang aming marriage license. CJ, Perpekto ang araw na ito.
Bukas na lang. Seryoso. Bukas. Talagang isang mapalad na araw. Tara na. Ang ganda mo, mahal. Tagay lahat. Narinig ko na naghiwalay sina Adam at Grace. Luma na yan. Si Ethan Cole na ito. Agad na pinakasalan si Grace sa maikling panahon. Higit pa, inilipat ni Ethan ang lahat ng kanyang shares sa pangalan ni Grace. Anong espesyal kay Grace? Para maging obsesyon ng malamig at guwapo. Ethan. Hay, maghihiwalay din sila sa huli. Okay naman si Adam. Tingnan mo, hindi siya nauubusan ng babae. Ob. Adam. Adam. Umalis ka. Adam. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi kita makontak. Hindi mo man lang makikita ako at ang sanggol. Natatakot ako. Natatakot. Natatakot ka bang talikuran kita? O itatakwil ko ang bata? Hindi. Umuwi ka na. Hindi ko gusto ang mga babaeng mapilit at nagwawala. Kumilos ka ng maayos. At aalagaan ka. Adam, manganak na ang anak natin sa mga susunod na buwan. Ayaw mong maging anak sa labas, di ba? Gagamitin mo ang bata para sa posisyon. Papasok ka na may kasamang sanggol. Hindi kita pakakasalan. Noong sinimulan natin, binalaan na kita. Manatili ka sa iyong lugar. Maaari mong panatilihin ang bata. Pero kung magkakagulo ka, sisiguraduhin ko na mawala kayong dalawa. Adam, naka-move on ka na ba kay Grace? May asawa na siya ngayon. Nakapag-move on na siya. Bakit ka naiwan sa nakaraan? Ang negosyo ko ay hindi mo dapat pakialaman. Adam, Assistant, ipadala si Lily sa ibang bansa para sa pagbubuntis. Panatilihin siya doon hanggang sa mga anak. Siya ba ang anak ni Ethan? Ang imbitasyon sa full moon banquet? Alam mo rin pala yan. Sino bang hindi nakakaalam? Narinig ko na labis ang pagmamahal ni Ethan sa anak niyang ito. Mahal na mahal niya ito. Napakaganda ng pagdiriwang ng full moon banquet. Nag-book siya ng pinakamarangyang hotel. Nag-imbita ng mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Tara na. Sa Minju Club. Sige. Adam, hinihintay ka na namin. Maupo ka kagad. Halika na, uminom tayo. Ang kapatid ko ay pumunta ngayon sa full moon banquet para sa anak ng babaeng si Grace. Lasing ka na, no? Tumahimik ka. Hindi ako lasing, narinig ko. Ang bata ay medyo maganda. Talaga? Gaano kaganda? Nakita ko siya minsan, isang maliit na palamuti na parang jade. Madalas siyang ngumiti, napaka-adorable. Tanging hindi ko alam kung kanino siya nagmana. Oo. Hindi gaanong umingiti si Grace. Seryoso rin naman si Ethan. Kahit papaano, kaakit-akit ang batang ito. Hindi gaano ngumingiti. Hindi. Madalas siyang ngumiti noon. Adam, bilisan mo. Adam, mahuhuli na tayo sa evening study. Tara na. Handa ako. Ano ang relasyon mo sa babaeng sekretarya na iyan? Gaano na kayo kalayo? Ang taon ng relasyon natin. Madali mo akong trinizor. Grace, dapat ko talagang makita. Ang kasungitan mo ngayon, nakakabwisit talaga. Madalas siyang ngumiti sa akin noon. Ngunit pagkatapos naming ikasal, nawala ang aking pagkabago.
Ako ang nawalan sa kanya. Ngayon ay maaari ko lang marinig ang tungkol sa kanya mula sa mga ordinaryong sabi ng iba. Nakakainis naman. Kayo na lang dalawa ang uminom ng dahan-dahan. Aalis na ako. Adam. Tingnan mo. Kasalanan mo lahat dahil sa maling sinabi mo. Hindi Sa tingin ko si Adam, matagal nang hindi nagmamalasakit kay Grace. Bukod pa riyan, hindi siya nawalan ng kasama sa tabi niya. Lahat sila bata at maganda. Anong alam mo? Sa tingin ko hindi pa talaga nakaka-move on si Adam. Sa susunod, huwag mong banggitin si Grace. Magpaparusa ako. Narito, nandito na ako. Kaninong prinsesita ba ito? Umiiyak na naman. Gutom ka, no? Gagawa ako ng formula. Pagkatapos mag-asawang muli, hindi na ako bumalik sa bahay ni Adam. Ang hindi pagkakasihan ng mga tao sa lumang bahay. Pinrotektahan niya ako mula roon. Wala nang magdidikta sa akin pa. Mayroon akong mabait na anak na babae, may asawang nakatuon sa pamilya. Hindi ko alam kung gaano katagal pa tayo magkasama. Ang alam ko lang ay, talaga niyang mahal ang aming anak. Palagi niyang inaalagaan ito ng personal. Ethan, gusto mo ba ako? O pinakasalan mo ba ako? Dahil sa bata, Grace. Hindi ako magpapakasal sa isang tao na hindi ko mahal. ang kanyang pagiging maalalahanin. Maikli ngunit makahulugang mga salita. Kung nakilala ko si Ethan muna, mas maganda sana. Paumanhin. Kasalanan ko. Nahuli ako. Sumulat ka ng magandang ulat, seryosohin mo yan. Magandang araw po, teacher. Tinawag na naman siya para sumulat ng ulat. Kuya. Pwedeng tingnan mo po ito at tignan kung papasa ba itong ulat. Sige na po, sige na. Nagmamakaawa ako. Pangako mag-aaral ako sa ibang bansa. At aalis pagkatapos ng graduation. Napakaganda ng ngiti niya. Siguradong napakasaya niya. Yung babaeng mukhang balisa na ginagawa ang kanyang pagpuna sa sarili, ay lumaki na. Hindi ko akalain na magugustuhan ko ang isang tao ng napakatagal. At dahil sa aking pag-aalinlangan, napakatagal na akong nawalan ng pagkakataon. Dahil masaya siya. Hindi ko na siya dapat guguluhin pa. Papuntang airport.
Narinig ko na ikaw ang pinakagwapo dito. Tandaan mong kontakin mo ako. Huwag kang umalis. Maliligo muna ako. Bakit? Napakaibig natin sa isa't isa dati. Bakit siya nagbago? Malungkot ako. Paumanhin. Kasalanan ko. Huli na ako. Dapat ipinaglaban kita. Grace, sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Pipilitin kong pumasok sa iyong masamang pagsasama at ilalabas kita, kahit pa, maging kilala akong ikatlong partido. Tara na. Yakapin mo si Mommy. Gusto ko si Mommy. Halika rito. Halik ni Mommy. CJ. Tara na. Paumanhin. Ayos lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Malaya ka ba? Kumain tayo ng sabay. Hindi na kailangan. Anak mo ba ito? Lilit. Ang cute naman. Maauna na kami. Grace. Ako. Samahan na kita palabas. Hindi na kailangan. Hinihintay kami ng tatay niya. Nasaan si Dad? Hanapin mo si Dad. Daddy. Halika rito. Daddy, hawakan mo ako. Grace. Sa totoo lang. Napakarami kong gustong sabihin sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo. Ang mga nakaraang taon ay hindi naging madali. Madalas akong nananaginip. Nanaginip ako sa'yo. Nakasuot ng uniforme mo sa paaralan. Adam, bilisan mo. Adam. Nanaginip ako sa'yo. Nakasuot ng iyong damit pangkasal. Adam. Nanaginip ako sa'yo. Nakangiti sa akin. Adam. Ngunit paggising ko, natanto ko, Adam, bilisan mo. naiisa na lang ako. Grace. Pinagsisihan ko ito. Hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, aalagaan ko si Grace at ang aming anak. Tara na. Tara na.